showbiz fanatics, mga magulang ni Mr. Daniel Padilla abay naging success sa binuksan at isinara sa buhay ni Mr. Daniel. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. So ngayong araw nga ay sa Twitter, nag-update po ang ilan sa mga kapamilya at mga malalapit kay Daniel Padilla dahil matagal-tagal na rin po kasi na walang update kay Daniel nang hindi natin siya nakikita na sa mga videos, diba? But this time, tuwan-tuwa po ang mga fanay dahil for the end time ay nakita natin itong si Daniel kasama ang kanyang mga kapatid, no, na si Maggie at saka yung kanyang bunsong girl na kapatid and yung kanyang kapatid din na lalaki. So hindi lang natin nakita dito si Miss Carla. At mukhang sa abroad po ito nangyari kasi karamihan sa mga staff at mga nakikita natin nakapaligid sa kanya is mga foreigner, ano? At hindi natin alam kung ano po yung true reason kung bakit siya nandito. Pero if I'm not mistaken, this happens sa Japan kasi ito po yung pinaka-last na abroad na pinuntahan niya kasama ng kanyang pamilya. So this time ito na nga, no, dahil ngayon po ay kinumpirma na po ng ilan sa mga social media at lahat ng mga news online na si Mr. Daniel Padilla ay binuksan muli ang kanyang puso at ang kanyang buhay sa Star Magic dahil kumpirmado na talagang nakatali na siya muli dito po sa Star Magic at pumirma na siya ng bagong kontrata, nagpa-renew na siya ng bagong kontrata, another 4 years or 5 years po ito or pwede rin na lock-in ng 10 years. So nangangahulugan lang na talagang pinagkakatiwala pa rin ni Daniel yung kanyang karera dito po sa nasabing network. Alam naman natin na hindi rin ganun kadali na mabigyan sila ng mga projects dahil wala naman pong prangkisa ang ABS-CBN. But despite the fact is talagang mas pinili pa rin ni Daniel na manatili dito po sa ABS-CBN. Pero syempre nanghihinayang din ang pamilya ni Daniel Padilla dahil aside kasi from being an actors, marami rin po kasi mga negosyo itong si Daniel. Kaya napaka-imposible po yung mga kumakalat na balita na sila po ay naghihirap na dahil hindi lang naman po yung pag-aartista ni Daniel ang source ng kanilang income dahil still may mga negosyo pa rin sila on the side. And para po maunawaan at lubos nating maunawaan kung ano nga ba yung mga nagsara dito sa buhay ni Mr. Daniel Padilla ay panoorin po natin at pakinggan ang audio-video na nanggaling po mismo kay Mr. Ogie Diaz, ang isa sa mga news peddler ng showbiz. Let's watch this audio video. Yung post naman ng isang ahente na binebenta yung bahay nila ni Carla. Oo, yung 50 million worth, yung merong 5 or 6 bedrooms, tapos merong 5 to 6 car garage, ganyan, sa Quezon City. Yan, hindi ko alam kung nabenta na yan, ano. Tapos ito naman yung narinig natin ulit. Hindi na napanaginipan. Narinig ito. Oo. Si Daniel Padilla pala ay shareholder ng ilang branches ng The Rail. Yung The Rail yung skate lifestyle store. Para dun sa mga skater. Ito yung shop in stores and online. So meron siyang 16 na branches. Yung ilan doon ay kasosyo si Daniel. Wala ba siyang solo? Yung kanya lang yung store? Meron siyang solo. Ito yung yung ang branch niya ay nasa UP Town. At Loy, across the board, as in lahat ng stores, ay up to 70% ang discount na binibigay. Ang bongga! Wow! Kasama dyan yung pag-aaring store ni Daniel, yung solo niya. Yung sa UP. Sabi ng aking source. So ano to na, pinopromote mo yung store? Hindi,
pinopromote ko sa mga fans ni Daniel kasi at sa mga fans ni Joshua Garcia, maging si Zanjo Marudo yata, si Joshua, si Zanjo yata, merong mga bakas, may share din dun sa ibang mga branches. Ay, ang bongga. Pero itong kay Daniel ay mukhang hindi na mag-re-restock. Pauubusin na lang yung stocks. Hindi na magdadagdag ng inventory, magre-replenish. Paano yun, Nay? Magsasara na ba? Ay, alam mo, kahit yun ang nakarating sa akin, parang ayoko pa rin maniwala na magsasara. Ang gusto ko lang paniwalaan for now ay yung up to 70% off. Kaya dapat samantalahin na yan. Lalo na ng mga fans, mga naniniwala pa rin kay Daniel. Oo, kasi yan, up to 70. Kumbaga, pag naghanap na rin ng size doon, ay wala na, ubos na po yung size. Ganon. Kaya siguro, hindi ko alam, tanong natin sa The Rail UP Town, ano ba ito? Magsasara na? Or patuloy pa rin at nagpapaubos lang ng mga stocks para sa mga bagong darating na stocks? Mga new design, di ba? Mga new items, di ba? Ay, nagpo-promote ka nga, ate. Gaga, hindi, inaano ko lang dahil kahit ako pupunta doon, pupunta diba? ako doon para bumili. Tayo nga, sa US, di ba? Pag nalaman na, ay, 70% off, kahit 2 oras yung biyahe. Pupunta Dito pa kaya? UP Town na. Lahat ng branch. Diyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers at subscribers po natin na lagi pong nag-aabang sa mga videos natin. So, unahin natin ang komento ni Miss Mayrene Valdez. Sabi niya, ang masasabi ko, tama na, tapos na, tao lamang si Daniel at nagkakamali. Nag-break lamang para na kriminal ang tingin nyo kay Daniel. Di naman siya pumatay ng tao. Nakipag-break lang naman. Sobra naman kayo kung durugin si Daniel. Tao lang yan na nagkakamali. Malay nyo, pinagsisisihan na niya ang pagkakamali niya. Kaya tama na. True naman, 'di ba? Parang enough na din na na nakuha na ni Daniel lahat ng mga ng mga galit, lahat ng masasakit na salita coming from other bashers and ganun talaga sa Pilipinas 'di ba? Kapag po ikaw yung parang nandun sa sitwasyon na ikaw yung nag-cheat or gumawa ng naging dahilan ng paghihiwalay, kahit hindi pa na nila naririnig yung side mo, is talagang husgahan ka nila mula ulo hanggang paa. At ganun po yung nangyari ngayon kay Daniel. But ang maganda lang sa kanilang dalawa is hindi talaga sila nagsasalita sa publiko. Tanging mga kasama nila, mga nauugnay na tao sa kanila, yung mga nagbibigay ng impormasyon patungkol sa hiwalayang ito. Sabi naman ni Seth Rivera, sabi niya, Daniel, huwag mo nang balikan si Catherine. Pamilya niya, mayayabang. Marami ka pang makikilala naman sigit pa kay Kat. Hayaan mo na yung mga taong gusto kang pabagsakin. Naiinggit lang yun din sila sa'yo. Go ka lang ng go. Please, iwanan mo si Catherine. Sikat pa siya ngayon. Malalaos din yan. Hanap ka ng babaeng hindi artista. Maraming mga magaganda, mayayaman at professional pa. Yung mga taong naninira sa'yo, makakarma din yan sila. Ayun. So, alam niyo po, napakadaling sabihin na parang, sige na, maghanap ka na lang ng iba, pumili ka na lang ng iba. Pero sa tingin ko kasi kay Daniel, parang he really love Catherine pa din Pero talagang, yun nga, kapag po kasi talagang hindi na nag-work, hindi naman ganun kadali rin mawawala yung nararamdaman nila sa isa't isa. Alam natin yan. Dahil for the longest time, naging saksi tayo dun po sa kanilang relationship. At nakita natin sobrang lalim ng kanilang relasyon. Kaya napakahirap tanggapin na parang hanggang doon na lang, 'di ba? Pero sino ba naman tayo para po, 'di ba, husgahan sila? Sino ba naman tayo para mag-decide para sa kanilang relationship? Kasi sila 'yan So wala tayong wala tayong say diyan. Basta nakikibalita lang tayo, 'di ba? So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.